Hello and good morning, IMG teammate. In this video, I will share with you kung paano po gumawa ng survey form using our IMG Dominate tool. Let's start. So all you need to do is to log into your IMG Dominate tool. Okay, so I believe alam mo na yung login details. The same po ito ng ating IMG portal login details. First thing you need to do is to create your survey. Okay, so yan po. Click muna yung survey natin. And then create new survey. Tapos lagay nyo po dyan, IMG Online Survey Form. Yan. Tapos po, para makapag-add tayo ng questions dito, so we need to click this button, Add a Question. And then, dito po, ilalagay na po natin kung ano po yung question na gusto nyong ilagay. Okay, so first, for my example po, pwede nyo rin pong gayahin, no? Para magamit nyo to your online survey. Okay, so first is, are you suffering from financial losses as a result of the recent economic downturn? Yan. So, wag na po natin lagyan ng description, no? So, pwede pong i-skip na lang yung description. And yung field name is pwede nyo po, kayo po magde-decide kung ano po yung gusto nyo ilagay na field name dito. Okay? So, pwede natin ilagay dito, first question. Yan. Yan yung first field name niya. And then, meron tayong mga tinatawag na field type. So, kung short answer po, pwede pong usually full name, no? Ang nilalagay po dyan. So, it consists 100 characters, I believe. So, yan po. Kung kailangan nyo is may mga ganong sagot, mga ganong kahabang sagot, that's the field type that you need to use. So, sa paragraph naman, so from the word itself, mahaba, no? Kung kailangan mo na mahabang sagot. Okay? Like, essay, no? Essay writing, no? Yan po yung pipiliin natin. And then, yung date naman is yun. Kung ang kailangan mo na input is date. And time naman is yun. Yung mismo, yung time na input field. Okay? And then, URL, kung kailangan mo ng website link. Okay? So, kung nire-require mo yung sasagot na maglagay ng URL, yan po ang pipiliin mo. And then the number, kung number lang po ang kailangan mo i-input. Kasi some of the respondents, even mobile number yung hinihingi, nilalagyan ng alphanumeric characters. Okay? So this is one way to ensure na number lang po ang input nila. Okay? So select naman, pwede po tayong maglagay ng list, no? And then pwede siya mag-select doon sa list by highlighting it. And then the second one, select multiple. Okay, so doon sa multiple options na yon, he or she can highlight multiple options. And then check box. So ang makikita po ng respondent is meron pong tick box, no? Checkan. So meaning, pwede po niyang checkan as many as he or she wants. So, depende po kung ilan po yung options na ilalagay natin dyan. And the radio naman, radio controls only one option or one selected option. Okay?
So, ang radio, usually ginagamit natin yan sa yes or no or maybe. No? So, yan po yung ginagamit natin. So, usually sa essay, ito po yung madalas natin gagamitin. Radio. Okay? Yan. So, ito po, kailangan natin ilagay yung input or yung details, no, na makikita natin doon sa ating database. Okay, so for example, ang una is yes. Okay, so and then you need to make sure na ito ang character na mailagay mo. Yan nakikita nyo sa screen. And then itong next na value is kung ano yung makikita niya doon sa options. Okay? Again, ito pong first na nilagay kong yes is ikaw yung makakakita nito doon sa database mo, sa dominate mo. Okay? And ito namang yes na ito is yung makikita nila doon sa option. Okay? I hope that one is clear. So, para po hindi tayo lito kung ano yung sagot niya doon sa sagot na ay sa tanong natin. Okay? Yan. No. Okay? Yan. And then, of course, we need to make it required para sumagot siya. Okay? Ayan. And, yan. Tapos, lalagay po natin yung order or ranking niya. So, from 1 to 100. So, ibig sabihin, yung order niya. So, syempre, kung ito yung pinakaunang question, yan po yung pinakauna. Or ilalagay natin as number 1. Okay? And then, click submit. Okay? Mayroon. Yan. So, okay lang yun. Just ignore it for the first time. Okay? So, next question naman po. Yan. Are you concerned about having enough protection in case of disability, long-term illness, or even death? So same, i-skip lang po natin description, and then second question na lang po ilagay natin as field name. Tapos, since this is answerable by yes or no, radio. Okay? So, yes. No. Second question. Ayan. So, nandiyan na po siya, no? Nadagdag po siya dun sa ating Excel. Okay? So, yan po, dagdag po natin yung question number 3. Okay? So, what is your ideal amount of money you would want to retire? So, description, leave it. Third question. Then, field type. So, ito po ay short answer po ang ilalagay po natin dito. And you can also choose yung number. Okay? Kasi since po tayo, ang hiningi po natin is kung magkano, syempre, number po ang dapat ilagay. Okay? So, syempre, required po yan. And then, this is the third question. So, number 3. Okay? So, I hope you're following, ang aking sharing to you. So, and po, next, the fourth question is, do you want to learn more about how money works and how to build stronger financial future? Question. Then click submit.
Yan. Okay, so nakaapat na po tayo. And next is, what is your ideal retirement age? Fifth question. So number ulit. 5. Click submit. Sixth question. Are you interested in making more money and increasing your cash flow? Sixth question. Radio. Submit. Okay. So, 7th question. Eighth question. Ninth question. Sorry, this is should be date, no? Ang kailan po, anong date gusto niya mag-attend, no? And then, add question again. Siyempre, nung nalaman na natin yung date, ang next question natin is yung oras, kung ano available siya on that date. Time po ang ilalagay natin dito. And 10th question. 10. Okay, so 11th question.
Neat. Do you carry any significant financial responsibilities with growing children or aging parents? Questions, video. Eight. Our 13th question. And nakakarami na tayo ng questions, no? So, and that's it. Yan na yung ating mga questions, no? That is total of 15 questions. Pwede nating ilagay sa ating survey form. Okay? So once na okay na po, we just need to click yung ating submit button. Okay? And then, ayun na siya. Nasa survey list mo na siya. Ito na po, yung IMG Online Survey Form. So, dito po makikita nyo, meron tayong tinatawag na responses na option. Bago tayo pumunta dito, no, sa build-in option. So, dyan po sa responses, dyan po natin makikita yung mga, kung sino yung mga sumagot dun sa ating survey form. Okay? Para ma-review natin. And para dun natin malalaman kung paano natin sila i-assist and i-coach. Okay? And then dito naman sa edit survey, babalik lang po kayo dun sa pag-edit ng question. Kung meron kayong maling spelling or typo error, di ba? So, kaya mali yung field na napili nyo para doon sa question na yon, ito po ang pwede nyo puntahan ulit. Edit survey. And then, if you feel na hindi nyo na kailangan yung survey, delete survey. Okay? So, punta po tayo dito sa built-in opt-in funnel. Yan. Ayan. So,
ang pipiliin po natin dito, no? Pinakamagandang gawin, pipiliin natin dito is yung survey funnel. Yan. So, tapos wala po ang ibang template dito, kundi yung ating survey free ebook. So, pwede kayong pumili ng other templates like yung dun sa natin lead magnets, no? I-incorporate nyo lang naman yung i-activate nyo lang naman yung survey pag na-create na kayo ng funnel. Okay? But to add doon sa ating to give more benefit doon sa magsasagot ng form. So at least, 'di ba, after nila sumagot ng survey, makaka-receive pa sila nung free 2 chapters ng SSBYF book natin. So I suggest na lang po ang gamitin natin, no? Survey funnel. And then create now. Ayan, so IMG online survey. Yan. Pwede po kayo mag-create ng sarili nyo, no? So this is just for an example. Okay? And tapos piliin nyo na po yung inyong survey form. Free SSBYF ebook list. Okay? Para po makareceive din sila ng ebook. Ayan. So makikita nyo naman kung sino po yung sumagot sa survey nyo by checking doon sa responses. Dito sa responses natin. Yan, dito. So, let's proceed para makita nyo na po yung magiging itsura niya. Yan. So, ito na po yun. Yung ginawa ko, no, na sample na IMG online survey. Okay? And, taran, that's it. Ito na yung ating online survey form. Paano natin i-edit yung laman po nung ating opt-in funnel? So, punta po kayo sa page builder. Yan. So, pwede niyo pong palitan ang title ng funnel nyo. So, pwede niyo IMG online survey form. Tapos, pwede nyo po itong i-delete kung ayaw nyo, no? Kung ayaw nyo itong gamitin. Ayan. Pwede nyo i-remove yung block na yan. Tapos, straight ka na doon sa book. Or kung meron ka pong image na naka-ready or ginawang poster para dito, no? Pwede nyo pong gamitin din yon. Okay? So dito po sa baba, makikita nyo, 'di ba? Meron nakalagay dito na script. So nasa sa inyo po kung gusto niyo i-keep yung script na 'yan or pwede niyo palitan. Okay? Nasa sa inyo po 'yan. Click lang natin 'to. Okay? And then that's it. Wala ka naman siguro kailangan na palitan dito. Okay, pwede mo rin itong palitan yung taon. Tapos, ito, yung kung gusto mo ng full name mo, pwede mo rin palitan yan. Yan. And don't forget to save your progress. Okay? And after this, pwede nyo rin pong i-change yung thank you page after niyang mag-sign up or mag-fill out nung survey form mo. So, ito yung makikita niya, no? The next page. Okay, so apply changes lang, don't forget, and save. Then balik po kayo dun sa index page nyo, and then check nyo lang, double check nyo kung lahat ng details ay
correct. Okay? And then, click publish. Okay? So, wag kayong matatakot no na mag-click ng multiple times ng publish button. So, any changes naman na ginawa nyo is magre-reflect once you publish it. Okay? So, pare, kung nagkamali man kayo ng pagka-publish ng may spelling dito, so, correct mo lang yung spelling and then republish mo lang ulit. Okay? Ito lang yung iwasan mo, yung empty page kasi mawawala ito lahat. Okay? And pag nagkamali po kayo na pindot nito, so wag niyo lang i-save or wag niyo i-publish para hindi po ma-save yung pagka-empty page niya. Okay? I-refresh niyo lang yung inyong internet browser. Ayan. So, ito na po yung yung inedit ko na version, no? So, ayan. So, wala na po yung wala na yung mahabang script. Okay, so just straight na tayo dun sa survey form. Okay? And yan, so napalitan na rin po yung details sa baba. So, ayan po. So, I hope na may na-share po ko sa inyo na makakatulong po no sa mission natin, sa paggagawa ng mission natin here in IMG. And of course, sa business na nyo na din po. Okay, so again, my name is Sandro Fabiliar Jr., your teammate in IMG. Thank you and God bless everyone.